Magandang umaga sa inyong lahat, mahogani. Isa na namang mapagpalang linggo, mapagpalang araw ng Huwebes na tayo'y nagkakasamang muli. Ako'y lubos na nagagalak na kayo'y nandirito. Kahit na mangilan-ngilan lang tayo, kayo'y nagpapatuloy pa rin sa inyong pagsusumikap upang matuto at magkaroon ng kaalaman. Bago natin simulan ang ating araw, inanyayahan ko muna sa isang panalangin ang ating klase. Maaari ko bang anyayahan si AJ na mangulo sa pagdarasal sa umagang ito? AJ? Sir, in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, holy be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the hell, but deliver us from evil. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, AJ, sa pagpapangulo ng pagdarasal. Muli isang magandang umaga sa ating lahat. Sana kayo ay nasa mabuting mga kalagayan at kayo ay nagpapatuloy sa pagpapanatili ng inyong kaligtasan, kalusugan at pagkakaroon ng kaalaman sa kabila o sa gitna ng pandemya na ating nararanasan sa mga panahong ito. Sana'y ang diwa ng Pasko, dahil ngayon ay Disyembre na, ay mas mangibabaw kesa sa mga pangamba o takot. At magkaroon tayo ng panibagong pag-asa na makakayanan natin ang lahat ng mga pagsubok na darating. At mayroong maaliwalas na bukas, lalong-lalo na sa pagsalubong natin sa susunod na taon, 2021. Kung inyong mapapansin at makikita sa inyong screen, mayroon tayong kaunting pangganyak bago natin simulan ang ating talakayan sa umagang ito. So, meron tayong kaunting pangganyak na sasabihin ninyo ang pangalan o tutukoy ninyo kung sino ang mga nasa larawan o mga personaheng nasa mga larawang itatampok ko sa susunod na mga slides. So, ano nga ba ang pamagat ng ating kaunting larong pangganyak ngayon? Rona rin, pakibasa ng malakas at ng may feelings. Signage IT. Okay. Akala ko pamilyar kayo niyan. Maxine. Yes, Alam mo sir. rin ba ang larong yan? O sige, Maxine, ano nga bang lalaroin natin sa ilang mga saglit? Sinechete. Okay, si Netch Ite. So, hindi ka siguro nanonood Rona ng Gawin Bulilit. Pero matagal na yan si Netch Ite. Pero maganda yung mo parang panibago siyang pagbigkas. Okay lang yun. Ito ay katuwaan lamang. So, walang kahirap-hirap naman ang larong ito. Hindi naman kayo talaga kinakailangang magkandara at magkaatubili. Okay, sino siya? Catriona Gray. Okay, si Catriona. Ano ba ang kanyang achievement o kaya'y nagawa? O kaya ano ba ang nagpatanyag o nagpatuntong sa kanya sa katanyagan? Iyang kuan kay magtabang sa mga bata sa tundo nga dili sila magungan. So tumutulong siya gamit ang kanyang impluwensya bilang isang beauty queen at ambassador. O siya, siguradong kilalang kilala. Manny Pacquiao. Si Manny Pacquiao. Ano ba ang nagawa? Para naman yata lahat tayong Pilipino alam na kung anong nagawa niya. O sino ba siya? Sa ating lipunan.
Senator. Danzel, isa siyang senador. Bukod sa pagiging senador, ano ba ang nagpatanyag sa kanya o nagbigay sa kanya ng Dagan pagkakakilala? siya, Sikat siya nga kuan, bakse. Okay, isa-isa lang muna. Sikat siya na boxer, sir. Dancel? Niya. Dagan na siya na daog. Isa siyang tanyag na manlalaro, isang boxer, at marami siyang napanalunan. Rona, may sasabihin kang dagdag kay Manny kuan Pacquiao? sir, mostly kay ga-donate siya kung madaog siya. Okay, ang mga napanalunan niyang papremyo ay kanyang ibinibigay, idonodonate para sa mga mas nangangailangan. Eto, kung Gina maalala niyo kung Lopez. sino siya. Miss Gina Lopez. Okay. Maxine, sino naman si Miss Gina Lopez? Kuan sa sir, siya ang na-share role sa pag-protect sa atong environment. Yes, Okay, nagkaroon siya ng ang mga farmers kung unsaon ang pagtanom nga mas maayo bitaw ang ilang mga products. So nagkaroon siya ng papel na ginampanan sa pagpapangalaga sa ating kapaligiran dahil minsan siya ay naging kalihim o secretary ng Department of Environment and Natural Resources. Sa kasamaang palad, pumanaw si Miss Gina Lopez. Okay? At hindi nagkaroon ng appointment yung kanyang pagiging DNR Secretary. Siya pa naman ay isang suporta talaga sa pangangalaga sa kapaligiran, lalong-lalo na sa pagbabawal ng pagmimina. Kung maalala ninyo ngayong nagkaroon ng mga bagyo doon sa Luzon, inalala ng ilan sa ating mga netizen na ito na yung sinasabi noon ni former Secretary Gina Lopez na yung mga bundok na nakalbo na o yung mga pinagminahan ay magdudulot talaga ng sakuna sa darating na panahon at hindi nagtagal. Naganap ito. So isa si Gina Lopez na may tuturing na tagapagpangalaga at tagapagprotekta ng kalikasan. Ito, yung nandyan sa makikita nyo bandang kanan ng larawan. Hindi yung nakasuot ng gown, pero yung gumawa ng gown. Kilala niyo ba siya? Sino kayang nakakakilala sa kanya? Isang tanyag na international designer na Pilipino. Ang mga likha niya ay suot-suot ng mga international at Hollywood at maging top celebrities dito sa atin. Parang walang masyadong may alam o kilala pero napakasikat. Siya si Michael Cinco. Okay? So siya ay nakabatay o nakabase sa Dubai. Isang world-renowned designer. So si Michael Cinco. Okay, itong panghuli. Siguro kilala Lia niyo. Salonga. Okay, si Coach Leia. So ano ba ang mayroon kay Coach Leia? Ano ang nagpatanyag sa kanya? Miss Saigon. Magandang boses. Okay, Miss Saigon. Sino makapagbibigay? Sige, Rona. Ano bang meron kay Miss Leia? Miss Saigon. Anong sa Miss Saigon ang mayroon siya? Ku-answer ka nang mag-show siya kanang siya yung mag-kuan sa kanta sa mga Disney. Naging boses si Miss Leia Salonga sa mga animated series o feature ng Disney. Lalong-lalo na yung Aladdin, yung A Whole New World. Yes, Maxine, may idaragdag ka? Wala na, sir. So tanyag si Coach Leia bilang isang Broadway o theater performer or actor na sikat hindi lang sa Pilipinas kundi
Broadway International yun. Okay? So mangilan-ilan lang sila sa mga Pilipino, mayroong mga tinataglay na kagalingan o mayroong mga talento na nagbigay sa kanila ng katanyagan o kasikatan. Ang tanong, ikaw, saan ka magaling? Saan ka nga ba magaling? Ano ang kagalingan mo? At ano ang sa tingin mo ang magpapasikat o magpapatanyag sa iyo? Alam mo na ba o batid mo na ba sa iyong sarili ngayon, napagtanto mo na ba kung saan ka magaling at kung sa aling bagay o aspeto ka mas nangingibabaw o kaya mas nagkakaroon ng lakas ng loob at confidence na magpatuloy hanggang ikaw ay tatawagin nating umangat o mag-excel. Nadarama niyo na ba ngayon? Na-realize niyo na ba kung sa anong aspeto kayo gagaling o mas gagaling o magiging tanyag at magaling? Nikki? Wala pa, sir. Hindi mo pa napagtatanto. Okay. Siguro ngayon ay nasa proseso ka pa ng pagtuklas sa iyong sariling kagalingan. Danzel. Have you discovered where you are good or where you can excel? Wala pa kayo, sir. Okay. Friends, Rose. Wala pa, sir. Rona. Dili pa kay ko kuan sir kanang kuan ba nga kana gid siya akong kuan gyud in future. Okay. So hindi mo pa napagtatansya na yan ang magiging kumbaga kinakarera mo sa hinaharap. Gian. Kamusta si Gian? Welcome. Hello, Gian. Sir, So tanong, Gian, saan ka ba magaling? sa pagkanta siguro sir, ka ng paggitar. Kanta, pagtugtog ng gitara, baka naman, Gian, gusto mo kaming sampulan o bigyan ng pagpapakitang talento mo sa darating na mga panahon o araw. O ikaw ba ay nag-vlog o nag-YouTube o gumagawa ng mga cover? Wala man sir, sa ano rap, kada linggo sir kayo mag-choir sa simbahan. Okay. So, bilang pagbibigay pugay at pagsamba. Okay, maganda yan. Sir, AJ, Music, siguro, sir. musika din. So, pag-awit o pagtugtog ng mga instrumento? Yes, sir. So, siguro ang ilan sa inyo mayroon ng mga nadarama, na-feel nyo na parang dito ako, parang eto talaga yung kalakasan ko at dito ako parang mas gagaling o may ibubuga, ika nga. Ano kaya kinalaman nito ngayon sa ating paksang tatalakayin? Dadako na kasi tayo sa ikasampung aralin, ang aralin 10, ang tungkol sa, nakita niyo na dyan ngayon, kagalingan sa paggawa or excellence in your work. So, siguro naman, yung katabing larawan yan siguro ang kagalingan ko. Hindi ko alam kung anong kagalingan ko. Baka magaling ako mag-posing. Yun na lang siguro ang talent ko. Bukod sa pagtuturo, parang pwede na ako mag-model, ika nga. So, sa umagang ito, dadakuin natin yung aralin 10. Naku, kung alam niyo, napakabilis ng takbo ng ating mga aralin, no?
parang matatapos natin yung ESP, hindi pa matatapos yung school year. Parang mauuna tayo. So, alam ko naman na kayo yung mga pawang matatalino o pawang mga masisipag. Kaya, buo ang aking tiwala na marami kayong mapupulot na aral o kaya mayroon naman kayong maaalala sa ating mga tinalakay dito sa subject natin sa ESP. So, aralin 10, kagalingan sa paggawa. So, yung mga larawan ay pinakita ko kanina, sila yung mga, ilan lang sa mga Pilipinong naging tanyag o sikat dahil ginalingan nila. Ginalingan nila sa kanilang paggawa sa kung anumang larangan o field or expertise o aspeto mayroon o saan sila nabibilang. Magpasalamat tayong muli kay Professor Arnel Rivera na siyang ating pinagkukunan ng ating slides na ginagamit sa klase. Okay. So bilang pagbabalik-aral, noong nakaraang linggo, tinalakay natin yung katarungang panlipunan o social justice. Alam natin na ang katarungan ay ang pagbibigay sa kapwa ng nararapat sa kanya. Kung ano ang karapat-dapat na matanggap o mapagtanto ng isang tao, yan ay dapat maibigay sa kanya o kanyang matamasa. Makatarungan ang isang tao kung ginagamit nito ang kanyang lakas sa paggalang sa batas at sa karapatan ng kapwa. Ibig sabihin, ang isang tao ay makatarungan, isang just human being, just isang taong mayroong katarungan sa kanyang mga ginagawa. Kung ang kanyang lakas ay ginagamit niya upang sundin at igalang ang mga batas at ang karapatan ng kanyang kapwa. Ang pamilya ang unang nagbibigay sa tao ng kamalayan tungo sa katarungan. So nagsisimula lahat sa pamilya ang pagbibigay ng mga mahalagang impormasyon, ang pagsasabuhay at ang pagbibigay halimbawa o ang pag-sample kung paano ba maging isang makatarungang individual. Ang katarungang panlipunan ay namamahala sa kaayusan ng ugnayan ng tao sa kanyang kapwa at ang ugnayan ng tao sa lipunan. So ang ating pakikipag-ugnayan o ating relationship sa ating kapwa, our fellow men and women, at ang ating relasyon o kaugnayan sa ating lipunan o sa ating komunidad na kinabibilangan. So kung mayroon tayong paggalang sa bawat isa at paggalang sa ating lipunan, walang magiging balakid o hadlang upang tayo ay magkaroon ng tunay na kaunlaran. Maaring pakibasa ng unang pangungusap, yung unang pangungusap, Rona. Ang pagsasagawa ng isang gawain o paglikha ng produkto ay nangangailangan ng sapat na kasanayan at kahusayan. Maraming salamat. So, ang ating paggawa, ang ating mga trabaho, ang ating mga pinupursu, kung ano man yan, mapa-career, mapa-interes o ating kahiligan, ang ating pagsasagawa ay nangangailangan ng sapat na kasanayan at kahusayan. When we do something or when we try to do something, we need to have enough knowledge and enough skill to become successful. Halimbawa, hindi naging Miss Universe si Catriona Gray na ganda na mukha lang ang kanyang pinuhunan. Kinakailangan niyang magsanay o mag-training sa paglalakad, sa pag-make-up, sa pagiging isang confident o may lakas loob at tiwala sa sarili, sa pagharap sa camera o sa mga tao. Hindi naging isang tanyag na boxer si Manny Pacquiao dahil lamang sa kanyang lakas ng katawan,
kundi ginagamit din niya ang kanyang isipan. Ang kung paano niya gagalaw ang kanyang mga kamay at ang kanyang mga paa para matalo niya ang kalaban. Nagkaroon din siya ng training. Pagkain ng wasto, pagtulog ng sapat, pag-workout. Hindi naging magaling designer si Michael Cinco ng isang gabi lang at pagising niya, siya na ay isang sikat na designer. Nag-aral muna siya, nagtrabaho sa iba't ibang mga sikat na mga designer at nang makagawa siya ng kanyang sariling mga gawa o design hanggang ito'y sumikat dahil sinuot ng mga tanyag na personalidad. Hindi naging sikat si Lea Salonga dahil isang beses lang siyang kumanta pagkatapos boom! Ilang araw, ilang taon din siyang nag-practice, nag-training, nag-rehearsal. At marami pang iba. May mga partikular na kakayahan at kasanayan na kailangan sa paggawa. Hindi basta-basta. Halimbawa, ang pagiging isang chef, ang pagiging isang baker. Hindi mo lang basta ihahalo lahat ng ingredients. At yun, may cupcake ka na, mayroon ka ng cake. Kailangan mo ng mga kakayahan at kasanayan, skills, and abilities. Ang kabutihan ng paggawa. Maring pakibasa ng unang pangungusap, Gian. Ang paggawa ay mabuti sa tao sapagkat na isa sa katuparan niya ang kanyang tungkulin sa sarili, kapwa at sa Diyos. Okay. Ang paggawa, when we work, when we create something, ay mabuti sa atin sapagkat nagagamit, napapakinabangan natin ang ating mga talento na ibinigay ng Diyos. Na isa sa katuparan natin ang mga tungkulin sa sarili, sa kapwa, at lalong higit na sa kung sino ang lumikha sa atin. We use our talents because these are gifts from God. Sayang naman kung mayroon kang boses pero nahihiya ka o ayaw mong kumanta. Sayang naman yung lakas ng katawan mo na pwede mo sanang ibigay ang iyong sarili na mag-offer o mag-volunteer. Halimbawa sa mga rescue and relief operation. Isa ring paggawa yan. Sayang naman yung talento mo sa pagguhit o sketching kung hindi mo gagamitin para makapag-drawing o makapag-painting. Ang kagustuhang maisabuhay ang layunin ito ang nagtutulak sa kanya upang magkaroon ng kagalingan sa paggawa. So dahil gusto nating ma-achieve yung mabigyan natin ng kabuluhan ang ibinigay na buhay ng Diyos sa atin, kalakip ang ating mga lakas, kalakip ang ating talento, kaya patuloy tayong nagsusumikap upang marating yung excellence, kagalingan, ang antas ng pagiging magaling sa ating ginagawa, kung ano man yung ating ginagawa. Kumbaga, kung mahilig kang magluto at gusto mong magluto, at kung magluluto ka rin lamang, dapat ang lulutuin mo ay masarap o ang magiging resulta ay katakam-takam. Hindi ba? Dapat gamitin natin sa pinaka mabisang paraan yung ating mga talento. Kung magaling ka mag-edit ng video, kung magaling ka sa mga technology, gamitin mo yan. Sayang din naman ang knowledge mo. May laptop ka, may computer, pero inaalikabok lang kasi hindi mo ginagamit. Kung may talent ka, gamitin mo. Sayang, no? Sayang yung talino kung hindi napapakinabangan. Kung magaling kang sumayaw, ibahagi, ipakita ito. Ito'y mga katangian ng kagalingang paggawa. Pakibasa ng una, Maxine. Nagsasabuhay ng mga pagpapahalaga. Pangalawa, pakibasa, Friends Rose. Nagtataglay ng kakailanging kasanayan. Pangatlo, pakibasa, Rona. Nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Okay, maraming salamat. So, yun ang
Okay, 3 katangian ng kagalingang paggawa. Una, nagsasabuhay ng mga pagpapahalaga. Kapag tayo ay gumagawa o mayroon tayong ginagawa, trabaho o kung ano man ang ating nililikha, isinasabuhay natin ang ating mga pagpapahalaga. We live out our values. Ang mga pagpapahalagang ito ang nagsisilbing gabay upang gumawa ng mga dekalidad na produkto o serbisyo. So ang ating values, our personal values, will help us or will make us use our talents and skills productively and to the maximum potential. Ano ba ang mga values natin na inipapakita sa paggawa? Una, kasipagan. Pangalawa, tiyaga. Pangatlo, masigasig. Pang-apat, malikhain. At panglima, disiplina sa sarili. So kung mayroon tayong ginagawa, kung ano man yan, ang ating skill o talent, na ipapakita natin ang 5 pagpapahalagang yan. Makikita mo sa isang proyekto o finished product ng isang tao o ng individual kung anong klaseng pagpapahalaga mayroon siya. Nakikita sa ating mga likha ang ating values. Halimbawa, gumagawa ka ng proyekto, no? Kahit isang proyekto sa paaralan, isang school project. Pero kung hindi mo pinapakita ang pagpapahalaga mo, halimbawa, hindi ka masipag, hindi mo maipapasa ang project mo sa takdang panahon, hindi on time. Kung wala kang kasipagan, hindi mo isipin yung deadline. Pero kung ikaw ay matyaga at masigasig, talagang gagawin mo ang lahat para matapos at maipasa mo sa takdang panahon ang isang proyekto. Halimbawa, ikaw ay magluluto. Mayroon kang kahiligan sa pagluluto. Pero tinatamad ka. Hindi mo sinusukat ng wasto ang mga sangkap o sahog, mga ingredients. Ayan tuloy, pumapalpak ang niluluto. Baka nasobrahan sa tamis, baka nasobrahan sa alat, o baka matabang. Kasi kung matyaga ka, pagsisikapan mo yan. Malikhain. Ang pagiging malikhain ay isang magpapahalaga. Yung iba hindi kontento sa kung ano lang ang requirement, hinihigitan pa nila o dinadagdagan pa nila ng kanilang mga pagka-malikhain. At syempre, hindi nagtatagumpay sa anumang larangan kung walang disiplina sa sarili. Halimbawa, ikaw ay isang magaling na mananayaw, dancer, tiktokerist. Ika nga. Di ba sa TikTok? Paulit-ulit hanggang makuha mo yung eto, perfect ko na ang dance move na ito. Perfect ko na ang ganitong mga galaw. Naku, kailangan kong ayusin ang aking pagsasayaw. Dapat ganito ang mga pose, ganito. Disiplina yan sa sarili. Halimbawa, ikaw ay gustong maging isang model. Kailangan mo mag-workout. So, mayroon kang routine. Kailangan mong gumising ng maaga, mag-jogging. Kailangan mong kumain ng mga masustansyang pagkain. Bawal ang mga matamis, bawal ang mga soft drinks. Ang pagdisiplina sa sarili ay isang paraan upang makamtan mo ang kagalingan sa paggawa. Sabi ko nga, hindi nagaganap ang isang kagalingan ng isang tulugan lang. Tingnan niyo si Manny Pacquiao, si Gina Lopez, si Catriona, at marami pang iba. Hindi naman instant ang kanilang pagiging tagapagsuporta ng environment, isang tanyag na boxer, isang beauty queen, na madali lang. Isang pikit lang, pag dilat nila, gano'n na sila. Hindi. Dumaan ang maraming taon ng training. Ang disiplinang yon ang nagpasikat sa kanila o nagpatanyag at nagkaroon sila ng tagumpay sa buhay. Pangalawa, nagtataglay ng kailangan o kakailanganing kasanayan.
Ang tao ay bukas at handang matuto upang lalong mapabuti ang kagalingan sa paggawa. So kaya kailangan nating magkaroon o magtaglay ng kasanayan o skill. Hindi naman, gusto mo magluto, manonood ka ng YouTube vlog o video, pero hindi mo alam kung paano magbalat o paano maghiwa ng mga ingredients. Aba, ilulunod mo lang lahat ng ingredients, hindi mo binabalatan, wala panitan, wala gutat. So matututo ka muna, paano ba ang tamang paghiwa, pagputol ng mga ingredients. Ang taong may kagalingan, bukas, sabi nga, natututo bago, natututo habang ginagawa, at natututo pagkatapos gawin ng isang bagay. Teka lang muna. So alam natin na tayo ay magiging excellent kung pinag-aaralan natin bago gawin ng isang bagay, at habang ginagawa natin ng isang bagay, at kahit tapos na natin gawin ng isang bagay, ay patuloy pa rin tayong natututo at nag-aaral para dito, para kumbaga mas ma-perfect pa. Hindi sapat yung sapat na. Ang pagiging excellent ay yung hihigitan mo pa ang iyong magaling na. Kaya marami sa atin, paminsan-minsan, okay na ni siya. Basta makapasa, basta lang. Hindi dapat basta-basta. Kung mayroon tayong tungkulin na linangin ang ating talento, dahil ito'y bigay ng Diyos, ang ating mga kasanayan, huwag tayong makontento sa basta na lang. Nakakuha ka ng 95 sa first grading. Okay na ako sa 95. No? Yung iba nga 70. Hindi mo nagagalingan, hindi ka na mag-aaral. Tuloy. Bumaba yung grado mo. Habang ikaw ay umuunlad, patuloy mo rin paunlarin ang iyong sarili. Huwag lang makontento. Okay na ng 75, pasar. Sa susunod, pag nawala ng isa yan, 74, bagsak na yan. Okay na ang project na ito. Wala. Sinabi naman na, basta reflection paper, 300 words, ganon. Sulat-sulatan ko na lang kahit anong salita, umabot ng 300 words. Sumulat ka naman ng may connection o may relevance. Ay naku, okay na, manabitaw, i-check ka na sa teacher ang project, iuli na. Ilabay ko na ni, or okay na ni siya, i-delete ko na ni file. O baka magamit mo sa susunod mong mga project o task. Mayroon ka ng mapagbabatayan o mapagbabasihan. At higit sa lahat, nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos. Ang kagalingan ay naayon sa kalooban ng Diyos at iniaalay bilang paraan ng papuri at pasasalamat sa Kanya. Ang paggawa ng mabuti at may kahusayan ay may balik na pagpapala mula sa Diyos. Ito yung pinaka-importante. Iba-iba ang talentong ibinigay o inirigalo sa atin ng Diyos. Ginamit ba natin ito ng tama? Ginamit ba natin ito ng mabuti? At para ba ito sa kabutihang panlahat? Nakinabang ba hindi lamang ang sarili mo, kundi ang mas nakararami at ang lahat sa ibinigay na talento at kasanayan ng Diyos sa iyo? Ang paggawa ng mabuti at may kahusayan ay pinagpapala ng Diyos. Mabuti nga't may maganda kang boses, kaya kumanta ka, umawit, kagaya ng ginagawa ni AJ o ni Gian. Nagpe-praise and worship si Gian gamit ang kanyang talento sa pagtugtog ng gitara sa kanilang simbahan tuwing may service. Yun ay pagpapasalamat sa Diyos. Kaya mas bibiyayaan o bibigyan ka pa ng grasya. O halimbawa, ikaw ay isang magaling na tagapagsalita. Magaling kang magbigay ng mga speech dahil ang iyong boses, malakas, malaki ang boses, naririnig ng kahit nasa likuran. Gamitin mo yan sa mabuti. Imbis na sumigaw-sigaw ka ng kung ano-ano, gamitin mo yan sa pagpapalaganap ng mga mabubuting halimbawa.
pagbibigay ng advice o payo sa mga kaibigan. Kasi kapag hindi mo ginamit ang iyong talent, baka tanggalin o kunin ng Diyos yan sa iyo. So, sayang naman. So, what God gave us, we give it back to God through our works and what we do here on earth. Ito ang mga batayang tanong tungkol sa kagalingang paggawa. So, masusukat mo ngayon ang iyong sarili. Magaling na ba ako? O ang ginagawa ko bang ito ay naaayon sa huwag mag-alala, I'm back. Nagkaroon lang ng kaunting aberya sa aking laptop. Okay. Nasa na nga ba tayo? Nasa slides tayo. Okay, ayan. So doon sa batayang tanong tungkol sa kagalingan sa paggawa. So ginagamit ito upang masuri natin o magkaroon tayo ng pagtataya. Matatansya natin yung ating mga sarili kung ginagawa na ba natin ang kagalingan sa kung ano man ang ating ginagawa o kinakaharap. Yung unang tanong, Maxine. Sir, black screen ra akong nakita. Okay, teka lang. Okay na, sir. Okay. Ito ba ay pinag-isipang mabuti? Pinag-isipan mo bang mabuti ang iyong gagawin? Ito ba ay dumaan sa iyong masusing pagrefleksyon o pagninilay-nilay? Hindi mo ba ito ginagawa dahil gusto mo lang gawin dahil nakikigaya ka sa iba? Nakikiuso. Ay nako, uso ngayon ng plantita, magtatanim-tanim din ako. Ay, uso ngayon ng TikTok, magti-TikTok din ako, kahit di ka naman marunong. Ay, uso ngayon yung mag-vlog-vlog. Magva-vlog-vlog ka rin, kahit di ka marunong mag-edit. So, pag-isipan mo muna. Kaya mo bang gawin? Mayroon ka bang mga resources? At mapapanatili mo ba o ito ba iyong sasabihin nating maging pangmatagalan? Pangalawang tanong, Danzel. Nasunod ba ang mga hakbang na dapat gawin? Nasunod ba ang mga hakbang na dapat gawin? Sa pagsasagawa ng isang bagay, mayroon talaga mga proseso o procedure. Sinunod mo ba? Kasi yung iba sa atin, dili na niyo, lahos na diretsyo.
O kaya, shortcut. Pag shortcut, hindi natuloy, naging tama o wasto. Halimbawa, nagluluto. Ay, sinabi dito, mag-bake daw, gawin natin 2 cups. Anak ko, 1 cup ko na lang. Dapat daw gamitin ito yung temperature ng oven. Ay, wag na, ito na lang. Ay, hindi sinunod yung procedure. Kaya, yung resulta, nakakaiba rin. Pangatlong tanong, Friends Rose. Bunga ba ito ng malalim na pag-iisip? Okay. Talagang pinag-isipan mo ba? Nag-reflect ka ba? Bago mo gawin ang isang bagay. Sabi nga nila, ano man ang gawin, makapitong isipin. Huwag tayo magpadalos-dalos sa desisyon. Lalong-lalo na kung mayroon tayong gagawin sa ating trabaho o ating ginagawa. Pang-apat na tanong. Maring pakibasa, Gian. Nagagamit ba ang mga talento at kasanayang ipinagkaloob ng Diyos? Okay. Napagbubuti mo ba ang sarili mo dahil napapakinabangan mo yung mga ibinigay o pinakaloob ng Diyos na talento sa iyo? Kung mayroon, gamitin mo. Halimbawa, magaling ka sa sports, sa football or sa basketball. Gamitin mo ang lakas ng katawan mo na gawin ang mga bagay na makapagdudulot ng ikaunlad ng sarili. Magaling ka sa painting, magaling ka sa kung ano man dyan. So wag natin sayangin yung talento ibinigay ng Diyos. Isa lang ang buhay natin. Ikalimang katanungan, AJ. Nagagamit ba ang aral ng buhay na natutuhan mula sa karanasan? Okay. Do you learn from your experiences or from the lessons of your experiences? Sabi nga nila, learn from our mistakes or learn from the experience. So, kung ano yung mga nadaanan natin, gamitin natin yung mga natutunan natin doon sa panibagong mga gawain. If you've learned something from a past experience, you learn it better when you apply or when you try to do, whatever it is that you do with the knowledge of those life lessons. Ika nga, halimbawa, naranasan mo na sa group work, pag ikaw yung leader, ikaw yung gagawa ng lahat ng trabaho. So based on that experience, nakita mo, hindi mabuti yun dahil nagiging palaasa o dawat limpyo yung classmate. So pag may next group work na ibibigay yung teacher, anong gagawin mo? So, gagawin mo, kakausapin mo na talaga yung groupmates mo, bibigyan mo sila ng kanya-kanyang trabaho para hindi sila umasa. Nagagawin ng leader lahat kasi tulong-tulong, kolaborasyon, cooperation yung kailangan. So, pag nagawa mo yan from past experience, gagawin mo na, okay, lesson learned ko na ito sa susunod. Kaya, nagmahal na saktan, hindi na dapat masaktan ulit. Kasi dapat marunong na o alam na. So yun, kung gagawa ka at gusto mong mapagtanto na ginalingan mo na ba ang iyong paggawa, itanong mo ang 5 yan. Ay, tapos na pala tayo. Napaka-iksi lang ng aralin na ito. May mga katanungan ba? Any question? Okay, kung walang mga tanong, mayroon naman tayong gawain. Pero bago yan, ipapakita ko muna sa inyo na sa ating TechTeach LMS, ito ay ibibigay ko na lang na parang viewing assignment. Kumbaga, panoorin nyo na lang itong mga class videos sa bakante nyong oras.
Kasi alam kong kapag nag-share tayo dito ngayon, gamit ang TechTeach o share screen, parang putol-putol siya o choppy, so hindi rin maunawaan. So sa loob ng ating TechTeach, makikita nyo dito sa videos. Okay. May mga Aralin 10 videos dyan tungkol kay Gina Lopez. Ayan. Sana nakikita nyo. Tungkol kay Michael Cinco, andyan. Tungkol kay Manny Pacquiao, andyan. Tungkol kay Catriona. Tungkol kay Leia. At may dalawa pa dyan, yung isang kwento ng tagumpay ng isang misis o may bahay, housewife, at mga nakaka-inspire na kwento ng tagumpay. So, maraming class videos ngayon sa Aralin 10. Okay? So, nakalagay naman dyan, nakapanaklong, parenthesis, Aralin 10. So, pwede nyong tingnan yan ngayon sa inyo na lang mga sariling gadget. Kasi hindi maganda yung quality kapag nag-share screen tayo ng video o YouTube link. So, tingnan sa TechTeach, yung mga Aralin 10 na mga videos. So, mas mabibigyan pa kayo ng dagdag na impormasyon, dagdag na inspirasyon sa buhay ng mga taong nandun sa feature ng mga videos na yon. Okay, at para sa inyong gawain, ayan, sana ay natutunghayan nyo ito ngayon. Okay? Ang gawain ninyo output para sa Aralin 10 ay napakasimple lang. Pakibasa, Rona, ng gawain para sa lahat. Gumawa ng isang maikling vlog na nagpapakita ng iyong kagalingan sa anumang makabuluhang larangan. 3 minuto maximum time. Title, Aking Angking Galing. Criteria, nilalaman 20 points, kalinawan 10 points, kagiliwan 10 points. At kailan ito ipapasa at kung saan, Rona? Deadline, January 2021, ipas sa Messenger. Okay. So ayan medyo mahaba-haba. Kasi itong Aralin 10, ito yung magiging panghuling aralin natin ngayon sa 2020. At hindi ko na dadagdag pa yung ilang aralin para 2021 na yun kasi mayroon lamang tayong 6 na lessons na natitira at matatapos na tayo sa ESP kaya medyo slow down muna tayo. So ayun, gagawa kayo ngayon ng isang vlog, counting vlog, maiksing vlog lang, 3 minutes, pwede na. Sa video na yon o sa vlog na yon, ipapakita nyo ang inyong galing. Okay? Saan ba kayo magaling? So ang magiging pamagat ng vlog ninyo ay ang angking galing. Aking angking galing. So ipapakita nyo halimbawa, magaling kang magluto. So magpakita ka ng isang napakaiksing food preparation vlog. Okay? Huwag mo nang tapusin yung pagluluto. Halimbawa, ipakita mo lang yung ito ang paggawa ko ng halimbawa, may specialty kang lutuin. Ito ang paggawa ng leche flan. Pakita mo yung ingredients, tapos paano i-mix-mix, paano siya iluluto, tapos the next time, pakita mo na, luto na siya. Patikim mo na sa kapamilya mo. Yung ganun. Para bang 3 minutes lang, no? Parang shortcut siya, no? Shortened video ng ayong talento. Halimbawa, magaling kang sumayaw. So gumawa ka ng parang video tutorial na ganito ang pagsayaw ng ganitong moves o ganitong step. Magaling kang halimbawa, mag-decorate. So ganito ang pag-ayos sa pag-decorate. Halimbawa, magaling kang mag-arrange. Ganito ang pag-arrange ng isang magulong cabinet. Halimbawa, magaling kang mag-wrap.
or mag-beatbox. Ayan, ipakita mo, no? So, sa 3-minute vlog, i-explain mo, no? Ito ang aking angking, galing o talento. Tapos, yung sample ng talento o galing na yun. Galing ka mag-drawing, o, pakita mo. So, 3 minutes lang siya, kasi magaan lang, tapos ipapasa mo sa Messenger. Next year na ang deadline yan, ha? Para naman may time talaga kayo, para matulungan din kayo ng mga kapamilya nyo marunong paggamit o ng paggawa ng vlog. So, ang criteria, nilalaman. Dapat yung nilalaman, yung content ng vlog mo ay talagang nakafocus sa iyong galing. Ang iyong angking galing. Kalinawan. Dapat malinaw, ibig sabihin, kung may sasabihin ka, yung audio mo malinaw. At yung pagkakuha din, no? Pag-shoot, no? Malinaw. At syempre, kagiliwan. Yun bang interesting yung video or vlog mo? Magiliw siya. Yun bang hindi boring, ika nga. So, a total of 40 points. Naunawaan ba ang gawain ito? Yes, sir. Okay. May mga tanong ba o paglilinaw, clarification? Okay, ano ang ating napagtanto? Ano ang ating natutunan sa umagang ito? AJ. AJ? Maxine? Yes, sir. Ano ang napagtanto mo? Ano ang natutunan mo? Ano ang na-realize mo sa umagang ito? Batay sa Aralin 10. Sa karon na to nga lesson, sir, daghan kay natin tungkol sa mga larangan. Kung naa kay angking galing, don't be shy and show it to the world. And also, ayaw sad pasagdi lang nga, okay ra ni, basta makakuan lang ko, sakto na. So you should aim for the best sa kaya sa nimo ug ayaw sad pug sa imong self nga makapoy ka kay lisod na kay na para sa imong self. And kuan ano na asad kung naa kay angking galing is i-show ni sa ubang tao o use this para makatabang sad, and also thanks the Lord for the things nga iyang gihatag sa imo. Okay, maraming salamat Maxine. Para bang talagang naibuod mo na ang mga napagtanto o natutunan natin sa umagang ito. Maraming salamat. May mga katanungan pa ba o dagdag ng mga komento o paglilinaw? Any further clarification or you want to add something or you want to share? Maring ibahagi ngayon. So kung wala na, sana ay mapanood nyo ngayon yung mga video sa Aralin 10 para mas mabigyan talaga kayo ng mas magpapalalim pa sa pag-unawa ninyo sa kagalingan sa paggawa. At yan lang ang ating kaganapan para sa umagang ito. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusumikap na makadalo sa ating lingguhang sesyon. Pagpalain nawa kayo ng Diyos at mas maging masigasig, masaya, at may kagiliwan na magpatuloy sa gitna ng mga nararanasan. God bless everyone. Thank you. Okay. Magandang araw at kita-kita tayo sa susunod.